Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. And nais kong ipaunawa that Jesus is the King of Kings, the Lord of Lords. Tonight, He is extending His hands with the scepter. You are not just saved, you are redeemed by the blood. And tonight, He is handing over, personally handing over to all of you the blessings that you needed most. Sometimes we thought that what we are asking is the best, but He knows best. So when He extend His hands with the scepter, you will receive what you really need. Bow down your head and let us go direct to the message for tonight. Ama naming Diyos na kabanal-banalan, kami po ay mga ilawan na nagliliwanag. Kaya't maganap at mangyari ang kabuuan at kaganapan ng 3 gabi ng triple noble nights, at sa bawat pagdating ng ganitong gawain, pataas ay pataas ang level, antas at uri ng iyong kapangyarihang kumikilos sa amin. Sa iyo po ang lahat ng kalwalatian, sa iyo po ang lahat ng papuri sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay sumigaw ng Amen. Amen. Hallelujah. Batiin mo ang 5 at sabihin mo, iniunat na ng Panginoon ang kanyang setro. Hallelujah. Praise God. Believe it. Believe it. Paniwalaan mo yan. Hindi ka na pangkaraniwang tao. Amen. Kapatid, purihin ang Diyos. Hallelujah. Kaya nga kung ating unawain ang unang gabi, we are perfected. Ang pangalawang gabi, we are dedicated. At ang pangatlong gabi, we are winners, we are finishers, we are champions. Hallelujah. Kaya nga unawain mong mabuti na ikaw ay iniibig ng Ama. Huwag mong pag-aalinlanganan basta iniibig ka ng Ama. Hindi mahalaga kung ano tayo at kung sino tayo. Ang mahalaga ay iniibig tayo ng Ama. Kaya nga ating unawaing mabuti, mercy is not getting what we deserve. Ang awa po ay hindi natin tinanggap yung karapat dapat lamang nating tanggapin. Lahat tayo ay makasalanan. Subalit, hindi natin natanggap ang kamatayan. Sa halip, ang ibinigay sa atin ay buhay. At ito ay walang hanggan. Grace is getting what we do not deserve. Amen po ba? So mercy is not getting what we deserve. Grace is getting what we don't deserve. We don't deserve to be healed. But God chose to heal every one of us. We don't deserve to be provided for with everything. But God opted to give us all the provision. Pinagpasyahan ng Diyos na ikaw at ako'y tustusan.
And then grace has to do with what God has done for us. Ang grasya po ay hindi tumutukoy sa ating nagawa para sa Diyos. Ang grasya po, ang tinutukoy nito ay ang ginawa ng Diyos para sa iyo at para sa akin. At kung ito ay naunawaan mo, ikaw ay magdiriwang hindi dahil sa iyong kabanalan. Hindi dahil sa iyong kabutihan. Hindi dahil sa iyong katwiran. Ika'y magdiriwang sapagkat sa kanyang kabutihan, sa kanyang karangalan, sa kanyang katwiran, ikaw at ako ay hinirang. Ang acrostic ng grace, God riches at Christ expense. Ang kayamanan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Nais kong inyong maunawaan, bakit ka ba dumadalo ng revival? Bakit ka ba dumadalo ng panglingguhang gawain ng pagsamba? Nalalaman mo ba ang dahilan at layunin ng pagtitipon? Nalalaman mo ba ang ibig ng Ama sa iyo at sa akin? Ano ang gusto ng Ama sa iyo? Ano ang gusto ng Ama sa akin? Isa po ang gusto ng Ama. Ibigin natin ang anak. Ibigin natin si Jesus, yun ang gusto ng Ama. Kaya ang tanong ni Jesus, iniibig mo ba ako, Simon Pedro? 3 ulit niyang tinanong, iniibig mo ba ako? Kung ako ay iniibig mo, pakanin mo ang aking mga batang tupa o kordero. Alagaan mo ang aking mga tupa. Pakanin mo ang aking mga tupa. So, ang pag-ibig po kay Jesus ay merong kasunod na gawain. Hindi po sentro ng ating buhay ang magkaroon ng pangangailangan at humingi. Magkaroon ng suliranin at hingin ang lunas. Magkaroon ng kaguluhan at humingi ng katugunan. Ito po ang sasabihin ko sa bawat isa. Lahat tayo ay nagkamali. Sino po rito ang kailanman hindi nagkamali sa kanyang buong buhay? Ano po ang pagkakamali? Ang pagkakamali po, what is a mistake? Mistake arises from ignorance. Ang pagkakamali po ay galing sa kamangmangan. Kaya kung tatanggapin natin na sa bahagi ng ating lugar na ang buhay na tayo nagkamali, dahil mangmang tayo doon sa bahaging yon. At ang pinakamainam na paglampas doon sa ating pagkakamali ay ang pagbabalik loob agad sa Diyos. At aminin na hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Aminin na kung wala siya, bali wala tayo. Kaya nga unawain mong mabuti. You are perfected. It's not our work. You are dedicated to love Jesus Christ. At ang iyo lamang sasabihin, opo, iibigin ko ang iyong anak. Ano man ang ginawa mo sa pinakaaba mong kapatid ay ginawa mo sa akin. So ang umiibig ay may ginagawa. Walang nagtagumpay na walang ginawa. Walang nagtagumpay na hindi dumaan ang mga pagsubok at tiisin. Kaya nga unawain nating mabuti ngayong gabi, sa ikatlong gabi ng Triple Noble Night, merong makapangyarihang pagkilos na ginagawa sa iyo ang Diyos. But remember this, it is the known truths that will set you free. So if you love Jesus, then the Father is pleased. At ano naman ang hinihingi ng Panginoong Jesus? Worship the Father in spirit and in truths. At paano natin gagawin ang pagsamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan?
At nangako ang Ama, ibibigay ko sa inyo ang aking Espiritu. Papalitan ko kayo ng puso. At isusulat ko sa inyong puso ang aking mga utos. So paano tatanggapin ng isang tao ang banal na Espiritu? Sa pamamagitan ni Jesucristo. Hindi tatanggapin ng isang tao ang banal na Espiritu malibang siya'y ipanganak na muli. Unless, except a man or a woman be born again, he will not receive the gift. And what is the gift? It is not just the talents. It is not just the gift of the Holy Spirit, but more so, yun pong banal na Espiritong nasa iyo will lead you, will guide you, will comport you, will control you, and will bring you to all truths. At ikaw po'y magiging matapang. Alam niyo po ba na ang katapat na tao ng isang taong sumasampalataya, umiibig kay Jesus, sumasamba sa Ama, 1,000 ang lumaban sa iyo, hindi ka madadaig. Amen? At pag ang dalawa ay nagkasundo sa panalangin, 10,000, hindi kayo madadaig. Amen? So atin pong unawaing mabuti, we need one another. We need one another. We are not here just to be healed, though it is a reward. We are not here to be enriched, although that is the result of God's pleasure. Amen po ba? Kaya nga unawain mong mabuti, kailangan narito ka because of Him, not because of need. Do not be motivated by need. Be motivated by faith. Focus your eyes upon Him and set your mind on Him. Ituon mo ang iyong mga mata sa Kanya at itono mo ang iyong isipan ay sa Kanya. Puro siya. And Jesus is the champion of all and for all. Amen? Jesus is the champion of all and for all. Sigaw natin. Jesus, champion of all and for all. Gawin nating personal. Jesus, my champion. Gawin nating pang pamilya. Jesus, our champion. Glory. Ako'y buhay dahil kay Jesus. Kaya ako naman siya naiibig dahil sa banal na Espiritu. Kaya ako naman nasasamba ang Ama dahil sa banal na Espiritu. Without the Holy Spirit, ang magiging pagsamba ko at paglilingkod sa Kanya ay fleshly, earthly, self-centered. But by the Holy Spirit, it will be selfless. Hindi ka po mapapagod. Kaya kung napapagod ka sa iyong pananampalataya, it's because hindi mo hinahayaan ang banal na Espiritu to take charge of your life. Paano po ba natin ipagkakatiwala sa banal na Espiritu ang lahat? Simple lang po. Simple lang po. Kung ikaw ay nalilito, umawit ka, "Come Holy Spirit, I need you." Kung ikaw ay nanghihina, ang lakas po ay galing sa Diyos. Hindi galing sa pagkain. Sapagkat ang nagpapahina sa tao ay hindi ang kanyang katawan. Ang nagpapahina sa tao ay kung siya ay natatakot at nag-aalinlangan. Kaya kailangan alisin natin sa ating buhay at katawan ng takot at magkaroon lang tayo ng isang takot at ito'y makapangyarihan. Ang pagkatakot kay Yahweh ay simula ng karunungan. Kaya nais kong inyong maunawaan, there is only one way to live. Only one way to live. There is only one way of salvation, none else. And there is only one way to live. No other schemes. Isa lamang po ang paraan ng pamumuhay.
we have to live by faith. Amen po ba? So what is living by faith? Kung iyo pong babasahin ang Hebrews 11, makikita mo ron ang dalawang salita, by faith, through faith. Ano po ba ang meaning ng by faith? Ang ibig pong sabihin, by means of or a means in order to cope up. Paraan para makapagpatuloy. E ano naman po ang true, T-H-R-O-U-G-H, by all means. Amen po ba? Ano man ang maging halaga, magpapatuloy akong manalig at magtiwala sa Diyos at aking kakamtin yung Kanyang ipinangako sapagkat hindi babalik sa Kanya ang Kanyang salita na hindi natupad ang Kanyang ibig. Kaya nga ating unawain, it is only by faith. The only kind of life for us to be champion like the champion is to live by faith. May nararamdaman ka sa iyong katawan? Live by faith. Sa Habakkuk 2:4. Habakkuk 2:4. Dito po ang tinutukoy po dito. See, he is puffed up. His desires are not upright, but the righteous will live by his faith. The righteous or the just shall live by faith. So ano po ang tinutukoy dito? Dito po ay merong paghihintay. Habakuk, huwag kang mag-alala. Yang nakikita mong karahasan, yang nakikita mong kasamaan sa iyong paligid, huwag kang mag-alala. Darating ang araw na kayo ay pagtatagumpayin ko. Hintayin ninyo yung araw na yon. Yun po yung sinasabi rito, the just shall live by faith. Oh, wait. Maghintay ka lang, magtatapos ka sa kahirapan. Maghintay ka lang, magtatapos ka sa sakit. Maghintay ka lang, mawawala lahat ng iyong kaaway. Maghintay ka lang, that is the just shall live by faith. I lift up my head. I lift up my head. Magandang gabi po sa Panginoon at magandang gabi sa lahat. Yung ipapatuto ko po, isang matagal nang nangyari at saka yung ngayon, sariwang-sariwa ho. Press na press talaga. Isang matagal na isang sariwa. Ayan. Kasi ako po nagkaroon ng nagpunta po ako ng Pag-ibig kasi palipat-lipat po sila ng building. Kung saan-saan. Ngayon, nandiyan naman po sila sa Shaw Boulevard. Di ako po natatamad magbayad. Sabi ko, iipunin ko na lang po. Di umabot po ng 8 buwan. Pero nag-pray po ako kay Lord. Sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng himala ngayong araw na to. Yung inaangkin ko na po ang isang himala. Di po pinakwenta ko po, ang arrears ko po ay 42,000. Tapos sabi sa akin ng, Mrs., under foreclosure ka na, Lord, yung tuhod ko. Yung under foreclosure ka na, sabi niya sa akin. Ay sabi ko, may dala po akong pera, 20,000. Tapos sabi niya, hindi pwede bayaran mo lahat. Hindi ho, sabi ko, ito lang po talaga dala ko. Buti nga ho, nagbabayad ako sabi ko sa kanya. Yung iba nga ho, hindi na nagbabayad sa inyo ako po, 8 buwan, buong ko rin man nung binabayaran kung 5 buwan. Kasi po palipat-lipat kayo may pasok po ako, kaya hindi po ako makabayad. Tapos sabi niya, under foreclosure ka, kaya may dagdag kang illegal ka, may 40,000 kang babayaran. Hindi po ako pababayarin ng Diyos dyan. Kasi ano po yan, hindi naman talaga ako nagkaroon ng kaso sabi kong gano'n. Hindi misis, 40,000 ang babayaran mo. Sabi ko, hindi po, anak po ako ng Diyos. Sabi niya, bakit? Iglesia ka ba? Sabi ko, hindi po ako iglesia, born again po ako. Anak po ako ng Diyos. At alam ko po sa araw na to, yung 40,000 na legal na yan, legal pin yun, hindi po ako pababayarin niya. Tapos sabi niya, bakit? Ako magbabayad. Sabi niya, ako magbayad yan para sa'yo? Sabi sa akin, hindi po. Tapos sabi niya, sige, kung magkano yung dala mo, ibayad mo.
Tapos ibalik mo yung resibo sa akin. Di binalik ko. Tapos sabi po nung, yung lalaki, may pagkabakla po siya eh. Sabi niya, ay nako misis, hindi ka na pinagbayad ng 40,000. Libre ka na sa legal, wala ka nang babayaran. Sabi ko, pag nabayaran ko po itong 42, ilan na lang pong taon na? Kung ini-expect ko pa po, 5 taon. Sabi niya, hindi, hanggang ano ka na lang magbabayad. July 18, 2013. Purihin po ang Diyos, binilang ko 10 buwan na lang po, di ba? Purihin po talaga ang Diyos. Tapos, libre pa po ako sa legal fee na 40,000. Praise God. Napakabuti po ng Diyos. Amen. Pero kung araw na yan, ginawa ng Diyos ang himala sa akin. Kasi pinag-pray ko po yan. Sabi ko, Lord, aalis po ako ngayong umaga. Alam ko, pakikitaan niyo ako ng himala. Talagang napakabuti ng Diyos. Pero Amen. ang pinakamaganda pong himala, yung baguhin yung buhay natin. Yung po ang pinakamaganda. Tsaka yung kaligtasan. At meron pa po akong patotoo. Yung anak ko po, ano po yun, yung clinically, hika po siya, hikain. Tapos bigla po, ilang araw na po siyang sinumpong ng hika. Sabi ko, dadali na kita sa ospital. Naglalakad po kami sa iskinita. Bigla po siyang bumagsak. Bigla po siyang talagang, tatingin mo talaga, parang patay na po, hindi na siya humihinga. Di nagtawag pa ako ng kapitbahay. Sabi ko, mga kapitbahay, tulungan niyo ako, dadaling ko to anak ko sa ospital. Pagbuhat nga po nung kapitbahay namin, ang bigat na po. Tapos tamang-tama, dala-dala niya sa island. May bukas na clinic po. Yung doktor nasa taas. Basta pumasok lang po kami, linagay po namin yung sa emergency table yung anak ko. Tapos pagbaba ng doktor, "Uy, hindi ako natanggap ng patay." Sabi niya, "Hindi ho, buhay ho yan." Nag-uusap pa lang kami niyan eh. "Ay, misis," titining na, pinaslight yung mata, nakadila. Tapos ang itim na po ng mga kuko, violet na po yung... Tapos sabi niya, "Misis, alisin niyo yan dito. Hindi dito ospital. Bawal sa akin yan. Kagagaling nga lang dito, cardiac arrest eh. Talagang namatay. Sabi ko, "Ay, hindi po. Buhay talaga yan." Sabi ko, talagang nag-away kami ng doktor. "Buhay ho yan, kausap ko lang." "Eh, misis, ganunin nyo na lang, oo, ganyan ninyo." Sabi ng doktor, "Sige na nga." Tapos, ganyan siya rin, ganyan. "Misis, patay na talaga." Tinesting niya po, wala na. Wala na pong vital sign. Tapos yung anak ko nga, isa umuwi na. Tinawagan ng kamag-anak, "Patay na si Joy, patay asawa ko." Patay pa nga daw nung nalaman, patay na si Joy. Di sabi ko, "Lord, sabi mo, yung naalala ko yung preaching na, yung life in death is in the tip of the tongue." Nireview, lumapit po ako, nireview ko yung kamatayan, I rebuke death, I declare life. Ganun sabi ng doktor, "Ka nga maingay, misis." Talagang ingay ko po. Tapos, umalis ka dyan. Tapos, pumunta po ako sa sulok, naglakad ako. Sabi ko, "Lord, sabi mo, call unto me, paulit. And I will answer thee, and I will show thee great and mighty thing, which thou knowest not." Paulit-ulit, galit na galit yun. "Ano ka ba, misis, ang ingay mo?" Talagang babalik ako doon sa lamesa, pupunta ako sa sulok. Tapos, pagod na yung doktor. Ang kapitbahay namin siya naman. Magpo 40 minutes na po yun. Sabi niya, "Misis, patay na talaga po." Sabi ko, "Hindi, buhay mo yan. Duk, buhay yan. Patay na Maya-maya alam yung himala po ng mga himala. Bigla yung lamesa, emergency table, biglang bumagsak yung anak, yung lumaylay yung ulo ng anak ko, umungol. Umungol siya ng pagkalakas-lakas. Tapos sabi ng doktor, "Ay, nabuhay, bisigawan." Nagulat yung doktor. Sabi niya ganyan. Di, maakan yung mga bantay. Kasi mini hospital po siya eh. Di, sabi ko, "Lord," sabi ng doktor, "Ay naku, magiging gulay yan." Sabi ko, "Joy, magsalita ka, Joy." Sabi ko, "Magsalita." Tapos nagsalita po yung anak ko. Sabi niya, "Thank you, Lord." Kasi maliliit pa yung anak ko. Dinala ko na po sila sa Panginoon. Kaya hindi ko sila naging
problema. Kahit single parent po ako, talagang purihin po ang Diyos. Tapos sabi ng doktor, kasi member siya nung Marian, nung Virgin Mary, uy, pinagaling ka ni Virgin. Oh, hindi ho! Si Jesus pa rin pagaling ko! Jesus po! Sabi ko, hindi si Virgin Mary, si Jesus po. Alam niyo po, sa katotohanan yung doktor, siya ang unang namatay. Ang ko buhay. Tapos, Namatay yung doktor? Namatay? yung doktor po ang wala, matagal na po siya. Siya po ang unang namatay. Kasi sabi niya si Virgin Mary daw, o hindi, si Jesus ang nagpagaling sa anak ko. Tapos sabi ng doktor nung umaga, naglibot siya, sabi niya, alam mo ba dapat nakaburol ka na ngayon. Ang ganda mo palang babae. Kasi maganda po yung anak ko. Tapos sabi niya, ang ganda mo palang babae. Alam mo, dapat ngayong araw na to, nakaburol ka na, sabi niya. Sabi ko, si Jesus po ang nagpagaling niya. Hindi si Virgin Mary. Tulungan niya talaga yung anak ko. Ay, si Virgin Mary nagpagaling. Hindi. Si Jesus ang nagpagaling. Talagang pinaglaban. Amen! Purihin po ang Diyos. Napakabuti po ng Diyos. Amen! Praise God! So, inactivate niya yung Kawikaan 18:21. Magsalita ka lang ng buhay at mabubuhay ang patay. Amen? Yan po ang natututunan sa salita ng Diyos sa revival at sa radyo, at telebisyon. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Amen po ba? And then sa Romans 1:17, kaya kailangan maunawaan mo na ang ating pamumuhay ay para lamang sa Diyos. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by, the just shall live by, the just shall live by, the just shall live by. For in the gospel, yun pong word na therein, let us make a substitute from verse 16. For in the gospel is the righteousness of God revealed.
And gospel means good tidings of good news. Mabuting mga balita ng mabubuting mga balita. Glory. Kaya pansinin po natin yung dobleng mabuting balita. Kaya if you trust Jesus, then you have double good news. For in the gospel of Jesus Christ is the righteousness of God. Who is the righteousness of God? Jesus. And if you have Jesus, then you have the righteousness of God. You will not work for it. And you cannot attain to righteousness. It is only by receiving Jesus Christ. Magiging kang matuwid sa pamamagitan lamang ng pagtanggap kay Jesus. Para ang ipagmamalaki mo si Jesus, hindi ang iyong mabuting gawa. Kapag ipinagmalaki mo ang iyong mabuting gawa, you are meriting your favor. There are times that we have to merit the favor. Pero when it is about holiness and righteousness, it is always the sole work of Jesus. Naalala ko sa ROTC, merong merit and demerit. Pag hindi makinang yung aming buckles, demerit. Pag late, demerit. Laging nag-subtract. Kaya nga po ating unawain, by grace, merit is not necessary. Hello? By grace, you will not be disgraced. Hallelujah. Sa grasya, hindi ka ipahihiya. Kaya sa Ebanghelyo, so we have to continue believing the gospel. The gospel. For the gospel is the righteousness of God revealed from faith to faith. From and then to. Merong pinagmulan at merong patutunguhan. So saan tayo nagsimula? Faith. Saan tayo papunta? Faith. Hallelujah. So wala kang susulingan, kundi mabuhay ka na lang sa pananalig. Amen? Mabuhay ka na lamang sa pananalig, kapatid! At magugulat ka sa magiging resulta ng iyong pananalig. Balon na hindi ikaw ang naghukay. Hallelujah! Bahay na hindi ikaw nagtayo. Lupain na hindi ikaw ang bumili. Yun ang ginawa niya sa mga naunang tao sa atin. Amen po ba? At pwedeng ulitin niya yon. Amen? Pwedeng ulitin niya yon. Hindi mo hihingin, pero siya ang masusunod. At pag nakita ka na ikaw ay may pananalig na tuloy-tuloy. So, here is continuance of faith. Magpapatuloy ka sa pananalig at huwag kang magsasawa. Magsasawa ka lamang kapag ikaw ay hindi nananalig. Mapapagod ka lamang kung titigilan mo ang pananalig. Ang iyong buong sambahayan ay susunod sa iyo. Sapagkat makikita nila ang katotohanan at katibayan sa katapatan ng Diyos. Amen po ba? Madali pong lumaya sa kakapusan? Madali po. It is easy to get out of poverty. But it is more difficult to free ourselves from ignorance, but not impossible. Because as long as you hold on to what you formerly believe, faith will not work. Kung ang iyong ginagawa pa rin ay yung dati mong gawain, ang pananalig ay walang lugar sa iyong buhay. Kaya nais kong ipaunawa sa bawat isa, what is faith? Faith is being sure of what you hope. Faith is being sure of what you do not see. And faith is always now. You don't have yet the house, believe. As long as you have Jesus, then Jesus will provide for you what is essential for your life. Kahit hindi mo yun hingin, isusunod yun sa iyo ng Diyos. Amen? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Ano po yun? Added. Hindi po sinabing given. Lahat ng iyong kailangan ay idaragdag sa iyo ang
pagkain kakainin mo, idaragdag sa iyo sapagkat ikaw ay naghahanap ng kanyang katwiran at ng kanyang kaharian. As it is written, sang-ayon sa nasusulat, the just. Sino po ba yung just? Yung mga tuloy-tuloy na nagtitiwala sa Diyos kahit pumuputok na yung kanyang sugat. Yung tuloy-tuloy na nagtitiwala sa Diyos kahit na patuloy ang paglaki ng kanyang mga utang. Sa isang magdamag, mapapawi ang lahat ng kirot. Sa isang magdamag, mawawala ang lahat ng utang. Continue on believing. And then, sa Galatians chapter 3:11, but that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident, for the just shall live by faith. So yung sa Habakkuk is to wait, yung sa Romans is to continue, and then sa Galatians, believe that you are redeemed. Believe that you are sanctified. Believe that you are perfected. Therefore also believe that you will be glorified together with the Son. The just shall live by faith, that you are forgiven. Paniwalaan mo na ikay pinatawad. Amen? Ang paraan ng dyablo ay pabalikin ka sa nakaraan. Because the devil is so deceiving that he will bring you to yesterday so that he can place in your mind guilt. What is guilt? Nalulungkot ka dahil hindi mo ginawa. Sana kung naging masunurin lang ako. Hindi mo na po maibabalik yung nakaraan. Kaya tatayo ka na ang lahat ng ating kamalian, ang lahat ng ating kasalanan ay pinatawad na. At ang Diyos natin ay hindi Diyos na nanguusig, ang Diyos natin ay hindi Diyos na nagbibigay ng pasanin. Ang Diyos, pinalaya tayo at wala na itong kasama pang bagabag, wala na itong kasama pang kabigatan. At ang gagawin mo lamang, believe that you are redeemed, believe that you are sanctified, believe that you are perfected. Pinahihirap ng maraming Kristiyano. Dahil sa kanyang, it is very difficult to get out of our opinion. Napakahirap po. Dahil ang opinion po ng tao ay nakakonekta sa pakiramdam. Dahil ang tao po kaya natatakot ang laging nai-project niya sa kanyang isipan, baka siya'y binabantayan at baka siya'y barilin na lang. Ito po ang sasabihin ko sa iyo. Hindi ka naligtas para ikay mamatay lang dyan sa isang kanto. Hindi ka iniligtas para ikay biguin. Iniligtas ka sapagkat ikay higit pa sa mananagumpay kay Hesus Kristo. Iniligtas ka para kung ang dyablo ay magpadala ng malaking baha, ang Diyos ay maglalagay ng mas malaking baha laban sa baha ng kaaway. When the devil come in like a flood, God will raise up an equal measure against that flood. Ang ginawa ng North Korea, gumawa sila ng malaking dam. At ang North Korea, kung kayo nakarating na roon, magkatabi, 600 meters lamang ang boundary doon sa Liberty Bell sa north at south. Nagkikita yung dalawang pangkat. Nagsisigawan. Nagtutudyuhan. So ang ginawa ng North Korea, gumawa ng napakalaking dam para lunurin ang Seoul. At ang ginawa ng Seoul, gumawa rin siya ng malaking dam na mas malaki sa ginawa ng North Korea. Kung pasabugin man nila yung dam, kayang-kaya ng dam sa South Korea. Yun po yung Isaiah 59:19. If the enemy come in like a flood, if negative thoughts is flooding your mind, believe that Jesus is on your side. Oh, hallelujah! Iniligtas tayo at patuloy tayong ililigtas. Amen! Pinagpala tayo ng kaisa-isa't bugtong niyang anak, kaya ibibigay niya ang lahat ng kailangan mo as long as you remain believing Him all throughout your life.
Paniniwala lang po. Sabihin mo sa iyong katabi, paniniwala lang. Paniniwala lang! Amen! Hallelujah! Glory! In the name of Jesus. Sa Hebrews 10:38. Hebrews 10:38. 4 na talata na iisa ang tinutukoy. Now the just shall live by faith. Ulitin po natin. Now the just shall live by faith. Ang mga matuwid na nagtitiwala, naniniwala, umaasa kay Jesus ay mabubuhay na umaasa, nagtitiwala at naniniwala na ipaglalaban siya ng Diyos na kanyang pinaniniwalaan. But if any man draw back, at kung ang sino mang lalaki o babae ay, ano po ang drawback? Backslider. Pag sinabi pong drawback, lumalakad ka na naniniwala. At habang lumalakad ka, hindi mo napapansin, ikaw pala'y paurong. Hello, that is drawing back. At ang isa pang meaning ng drawing back ay tumatalikod ka sa Diyos. Pero hindi ikaw. Sabihin mo, hindi ka tumatalikod sa Diyos. Lagi kang kaharap ng Diyos. Amen? Amen. Alam niyo ba na ang iyong pagsubok ay iyong oportunidad sa iyong promosyon? Alam mo ba na ang krisis na kinakaharap mo ay pag-aangat sa iyo ng Diyos kung ikaw lamang ay mananalig at magtitiwala at papanig sa katotohanan? Sapagkat tapat ang Diyos, nangakong siya ay babalik. Amen? Siya ay babalik. Amen po ba? Siya ay babalik. Amen? At ako'y naniniwala, kaya ako ay nagpapatuloy mangaral sapagkat alam kong siya ay babalik. Kapag hindi siya bumalik, wala tayong pag-asa. Pero kapag naniwala kang siya ay babalik, buhay ang iyong pag-asa. Nais ko pong inyong maunawaan. Ang sabi ko, Diyos ko, paano ko sasabihin ito sa kanila? Paano sila matututo na tumayo sa pananalig? At paano sila magiging matapang na makapagpatuloy na nakatayo sa pananalig? Tatlong salita about faith ang aking napili. The first two words, fiercely, firm, faith. Fiercely. F-I-E-R-C-E-L-Y. At tinignan ko ang meaning ng fierce. Wild, violent, eager, and intense. So pansinin po natin, kailangan ikaw ay fierce. Kailangan ikaw ay marahas. Amen po ba? Hindi ka papayag sa ibinubulong sa iyo ng kaaway. Hindi ka mamamatay sa cancer. Ito ang sasabihin ko sa iyo, sila ang mamamatay. Amen po ba? Hindi ka maghihirap, sila ang maghihirap na nagtatawa sa iyo ngayon. Kaya nga ating unawain ang sabi ng hari, hanggang kailan ako magtitiis sa pagtatawa ng mga nakapaligid sa akin? Hanggang kailan ako magtitiis sa pang-uuyam ng aking mga kaibigan? As long as I live, I will trust you, God. So ang fierce is a violent decision. Wild decision na kahit anong maramdaman ko, ako'y tatayo na ako ay pinagaling ng Panginoon. Na kahit ano ang kakapusang daanan ko, ako'y naniniwala na sobra-sobra ang pagpapala sa akin ng Diyos. That is fierce. And what is firm? So yun pong firm, F-I-R-M, ang ibig pong sabihin, not soft or yielding when pressed. Hindi po malambot at hindi po napasusuko kapag under pressure. Hello? Na kahit ano ang ginagawa ng kapaligiran, magpapatuloy tayong maniwala na kakampi natin ng Diyos. Glory. Another meaning of firm is securely fixed. Ang ibig sabihin ay sigurado ang pagkapako.
na kahit ano ang lakas ng hangin dumaan, hindi ito mabubunot sapagkat ito ay hindi maililipat. Kaya kung ikaw ay nananalig sa Diyos, hindi ka maililipat sa 5-6. Hindi ka maililipat sa gamot because you are securely fixed. Glory. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, ang tindi nito. Another meaning of firm is resolute. What is resolute? Determined on an action or results. Resolute means na hindi ako mag-iiba ng isipan sa katugunan sa aking hiningi sa Diyos. Kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos, yun ang aking tatanggapin. Sinabi ng salita ng Diyos that the Father who secretly sees you will reward you openly. Basta ikaw ay nagpatuloy na nagtitiwala, ito ang tandaan mo. Malulugmok ang libo-libong kaaway sa iyong paligid, pero ikay nakatayo. Daraan ang usok, pero ikaw ay hindi may bubuwal. Daraan ang malaking baha, pero hindi ka malulunod. Why? Dahil hindi ka po nasisindak. Amen po ba? Si Martin Luther Jr. ay binantaan, "We will kill you, nigger. Your days are numbered, nigger. Do not go out to the street. Do not do civil disobedience because we will kill you." Nung gabi bago siya patayin, sang-ayon sa kanyang biography, hindi siya mapakali sa kanyang hotel room. Magtatago ba ako, Panginoon, o ako ay lalabas? So hindi siya mapakali. Kung ako ay magtatago, ano ang magiging hamon ng aking mga pinamunuan? So nagpasya siya. Better to die with courage than live with cowardice. Natapos na naman po ang isa nating programa at palatuntunan sa Great Day to Live. Ako'y naniniwala na sa tuwing ipinapahayag po ang salita ng Diyos, hindi po pwedeng hindi tayo napapagpala. Sabi po ng salita ng Panginoon sa aklat ni Isaiah, sa Book of Isaiah, wala pong salita ang Diyos na pinakawalan lumabas sa kanyang labi na babalik sa kanya na wala pong nagampanan o wala pong ginawa. Kaya nga po sa mga oras at sandaling ito, nais ko pong ialok sa lahat ng mga nanood, na pagpala at nakarinig ng salita ng Diyos. Kaya po nasabi ng Romans chapter 10 that if we confess with our mouth and believe in our hearts that Jesus Christ is Lord, then you will be saved. Kaya kung kayo po'y naabot ng mensahe at nais nyong maranasan ang kaligtasan at lalong maunawaan ang iyong bagong relasyon kay Kristo, inaanyayahan po kita na tanggapin mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay dahil napakadali lamang po, amen, na maligtas at magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Kaya, iaabot ko po sa inyo isang relasyon, hindi po relihiyon. Kaya po sabi ni Pablo sa Romans 10, believe in your heart, confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, then you will be saved. Kaya pangungunahan ko po kayo sa panalangin, ipikit mo ang iyong mga mata, at sa akin pong pananalangin, panalangin mo rin ang panalangin aking sasabihin na parang ikaw ang nananalangin. Sabihin mo ang panalangin ito, kapatid. Sabihin mo, Panginoon, salamat po sa oras at sandaling ito na napakinggan ko ang programa at palatuntunan mo at napanood ko ito ngayon sa telebisyon. Tinatanggap ngayon kita, Panginoong Hesus, sa aking buhay. Inaanyayahan kita sa aking puso. Pumasok ka. Pinaniniwalaan kita. At ipinapahayag ko ngayon, Panginoong Hesus, na ikaw ay aking Panginoon, Diyos sa tagapagligtas. Patawarin mo rin po ako sa aking mga kasalanan. Kasalanang minana, kasalanang patuloy na ginagawa. At simula sa araw na ito, tinatanggap ko po ang iyong paghahari. Salamat po sa kaligtasang aking tinanggap. Pinapahayag ko ngayon that ikaw ay aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Isulat mo rin po ang aking pangalan
sa aklat ng buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations, kapatid. Sa iyong bagong relasyon, tinanggap mo si Kristo, paniwala mo, ikaw ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, nais ko rin paunawa sa iyo na ang pagiging anak ng Diyos ay may benepisyo. Una, sabi, we have the power na maging anak ng Diyos. Amen? We have the power to be sons of God. Amen? And not only as a son of God, binigyan din po tayo ng kapangyarihan na makamtan ang lahat ng biyaya at pagpapala ng Ama. Sabi po ng Psalms chapter 23, sabi po, the Lord is my shepherd and I shall not want. Now you have the freedom now. You have the license to call God as your Lord and your shepherd. At kung ang Diyos po'y Panginoon mo natin yung dakilang pastol, ang pastol po siya nangangasiwa at tumutusto sa lahat ng kailangan ng kanyang tupa. Kapag binasa mo Psalms 23, verse 1 onward sa mga talata, makikita mo po na hindi lamang po biyaya at pagpapala ng material, maging kapayapaan, anuman ang iyong kailangan, kayang i-provide sa iyo ng Panginoon. Kaya hayaan mo na i-pray din kita, ipatong mo ang iyong kamay sa iyong puso sa oras at sandali ito. Let me pray this prayer with you. In Jesus' name, Panginoon, inuutusan ko po ngayon sa mga nakikinig ngayon at nanunood sa telebisyon, Panginoon, na sila iyong pagpalain mo ang kanilang buhay, anuman ang kanilang pangangailangan. It might be healing, Panginoon. I speak healing in their body, Panginoon. It might be financial freedom, Panginoon. I speak blessing upon their lives. It might be peace and restoration in the relationship in their family, Panginoon. Magkaroon po ng kaayusan ng kanilang pamilya, Panginoon. In Jesus' name, and whatever need they may have now today, Panginoon, anumang kanilang kailangan, Lord, I know that you are a God who knows everything. Bless your people right now. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. So kung napagpala ka po ng palatuntunan ng Great Day to Live, inaayayahan kita, kapatid, sumulat ka sa amin at para sa iyong pagpapatuloy na paglago sa Panginoon, makikita mo sa iyong screen ang ating website. Doon pwede ka po makinabang. Naroon ang ating mga teaching materials para lalo kang umunlad sa iyong relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya subaybayan niyo po yun. Puntahan po ninyo ang www.gregdurante.com at pakikinabangan niyo po ito ng gusto para lalo kayong umunlad sa Panginoon. At kung kailangan niyo rin po ng mga panalangin, nasa screen po natin ang mga telepono at pwede ninyo i-text to send your prayer request. Purihin po ang Panginoon. At sa oras at sandali pong ito, nais ko na rin pong gamitin ang pagkakataong ito. Napapagpala po maraming tao, nakakarating po sa bawat tahanan, nakapapasok ang ebanghelyo sa bawat pamilya, gamit po ang telebisyon. At alam niyo po, ang television ministry ng Greg Durante Ministry nagpapatuloy. Una, dahil sa awat abag ng Panginoon. Pangalawa, dahil po sa maraming nananalangin. At pangatlo, dahil po sa mga partners at sa mga tapat na sumusuporta financially para po balikatin at buhatin ang pasanin ng pinansyal na bahagi para maipagpatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi man po kayo nakakaharap sa telebisyon para mangaral, pero ang inyong pagpapadala ng kaloob, nagiging tulong para po lalong ma-expand ng pangangaral ng salita ng Diyos. So ngayon pong oras at sandaling ito, para po sa buwang ito, sa inyo po na magiging partners at magkakaloob sa ministeryong ito, sa halaga pong 2,000 pesos and above, nais po namin ipadala ito sa inyo. Amen? As a sign dito po sa ministeryo ng Great Day to Live, amen, pag kayo po'y nagpadala ng 2,000 and above support ngayong buwang ito, amen, sa Great Day to Live, padadalhan po namin kayo ng designer's jeans na aklat at ito pong isa from curses to blessing. Amen? Dalawang aklat na makatutulong po para lalo kayong umunlad at daragdagan pa po natin ng isang DVD ng teaching po ni Pastor Greg at ng ministeryong ito ng Greg Durante Ministry para po makatulong sa inyo sa pag-unlad ng inyong spiritual na relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya pag kayo po'y nagpadala ng kaloob sa buwang ito, kung ito po'y sa mailbox, isulat po ninyo doon, huwag kakalimutang isulat, na sabihin po ninyo na kayo po ay humihingi, nagre-request ng ating pong gift para po sa buwang ito, 2 libro at isang DVD. At kung ito naman po ay sa pamamagitan ng bangko, i-text nyo po yung mga number o kayo tumawag sa opisina para po ipaalam ang mga detalye na kayo po ay nagkaloob sa ministeryong ito para mag-request ng ating pong sign of offering and thanksgiving to you as our partners for this month. God bless you everyone. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Until next time, sa programang Great Day to Live, muli ako po si Brother Dexter Durante sa pangalan ni Brother Greg Durante. God bless you all and see you again sa ating pong next program.
Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. A grain of wheat, unless it fall into the ground and die, it remain alone. At alam mo, yun po ang bumago sa buong Amerika tungkol sa issue ng slavery. The South of America desire slavery for the Negroes. But Abraham Lincoln stand against slavery. Kaya nais kong ipaunawa, kailangan ikaw po ay may stand. Kailangan pong may tinatayuan ka at kailangan ang tinatayuan mo ay ang Diyos at ang Kanyang salita. Na kahit ano ang, ito po ang sasabihin ko sa inyo, kapag tumayo ka po sa pagtitiwala sa Diyos, of reason will deter you on believing the promise of God. Libong mga dahilan ang pipigil sa iyo para paniwalaan mo ang salita ng Diyos. Pero laging tandaan mo, paniwalaan mo ang salita ng Diyos sapagkat yun lamang ang tiyak na kaligtasan nasa loob ng salita ng Diyos. Then I choose another word for faith, an unbending faith. Pananalig na hindi yumuyukod. Hello. And what is unbending? To straighten, to relax, to rigidly and formally be unyielding. Can you relax in the midst of your test, trials, and crisis? Hello? Ikaw po ba ay peaceful sa panahong walang-wala ka? Sa panahong kung ano-ano ang nararamdaman mo sa iyong katawan? Unbending faith is a person who continue on believing the Word. Matira po ang matibay. Hello? At ang mananatiling tapat hanggang wakas. Those who can endure to the end shall be saved.
Because the one who endure will prevail. Ang matiisin po ang laging magtatagumpay. Amen po ba? At ang isang paraan ng pagtitiis, itikom mo ang iyong bibig para hindi ka makapagreklamo. Hello? Ibukas mo lang ang bibig, kumuha ka ng makakasundo mo sa panalangin. Pwedeng ang iyong asawa, pwedeng ang iyong anak, pwedeng ang iyong pastor. May makasundo ka sa panalangin sapagkat anuman ang dalawa, na pagkasunduan ng dalawa, na pagkasunduan na sa langit. And then another word is finishing faith. These three, I suppose, according to my understanding, is the winning way. Ito pong tatlong itong nakita ko para sa aking sarili, ito ang paraan upang magtagumpay. Maging marahas tungkol sa pananalig. Maging matapang at hindi yuyukod sa mga pagsubok, sa halip maninindigan na may ngiti sa labi at may liwanag sa mata. Tingnan mo ang iyong katabi. Kaya malusog yan dahil sa pananalig. Amen? O, purihin ng Panginoon. Kaya nga, kailangang tapusin mo yung iyong pinasimulan. Nung ako ay lasenggo, ang kwentuhan namin ganito, pag may sasabi sa amin, tigilan na ninyo ang pag-iinom. Ang kantsaway ganito. Ang dami ko nang na-invest sa paggawaan ng beer. Bakit ngayon pa ako susuko? Pero yun po ay katwirang kanto. Yun po ay katwiran ng mga lasenggo. Kaya kahit ako'y nalugi ng napakaraming pera sa alak, tumigil na rin ako, hindi na baling lugi sa alak, buhay lang. Hello? Sapagkat ang mga lasenggo ay magdadamit ng basahan sa huling panahon ng kanyang buhay sapagkat matutuyo ang kanyang katawan at magiging siyang buto at balat. At matutuyo ang kanyang balat. Pastor, sinungaling ka! Di subukan mo't magpatuloy ka. Hello? Pero kung ako sa iyo, ihihinto ko na. Sapagkat si pastor ngay huminto at ngayon parang bata pa rin. Dahil ang unang epekto ng alak, ikay tumatanda agad. Ang epekto ng sigarilyo, bumabaho ang iyong hininga at uubo-ubo ka pag bagong gising sa umaga. Ano ang gusto mo? Patpatin ka o malusog ka? Ano ang ibig mo? Walang nasasayang sa iyong pera at nagagamit mo pa sa iyong pang-araw-araw na kalusugan. Simple lang po ang buhay. Sabihin mo, I am a champion. I am a finisher. I will never give up. I will never surrender what I have started. Sumampalataya ako kay Jesus, tuloy-tuloy na ito. Alaala ko dahil issue na naman ng fraternity, hinahampas kami at sasabihin, quit! 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 No, master, I will not quit. No, master. Hahampasin uli kami. Quit! No, master. No, master. And after all those years, hindi ko pala kailangan ang mga brad ko sa fraternity. Sapagkat ang kailangan ko pala sa Hesus Kristo, sapagkat siya ang tapat na kaibigan. Amen? Si Hesus Kristo lamang ang tapat na kaibigan. Amen? Hallelujah! At naging mas matapang ako kaysa nung ako'y maraming kaibigan. Kaya nga po, ang sabi ng Panginoon, it is finished. Ibig sabihin, wala nang ikalwa pang yugto. Tapos na. Nailigtas ko na kayo. At sabi ni Pablo, I finished my course. So what is your course? The course of faith. Hello.
what is your course? It is only by and through the Holy Spirit that you will be able to continue on a fierce, an unbending, and a winning faith by and through the Holy Spirit. Magiging ka pong matapang sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga po, nais kong inyong maunawaan, you will be successful. How? There are so many books about how to be successful. Pero kahit hindi ka po magbasa ng aklat tungkol sa success, pumunta ka lang sa mga taong maunlad ang buhay at hindi nila ililihim ang sikreto ng kanilang tagumpay sapagkat ang tao makwento po yan. Alam mo, kaya ako'y maraming pera ngayon dahil ito ang sikreto ko. Pumunta ka naman doon sa isa na maraming bahay at sasabihin niya, hindi niya ililihim. Kaya ako'y maraming bahay dahil, yan nais kong ipaunawa sa iyo, ikaw ay nilikha para magtagumpay. Ikaw ay nilikha at ikaw ay na born again para ikaw ay maging maunlad, pinagpala, at laging nasa pagtatagumpay. Hindi ka madadaig. Hindi ka matatalo sapagkat ikaw ay sinangkapan ng Diyos. Amen. So ano ang intensyon ng Ama? For you to love Jesus. Do you love Jesus? Do you love your neighbor? And ano ang gagawin naman ni Jesus? That we will worship, that we will honor, we will give pleasure to the Father. And how shall we do it? By the gift. And what is the gift? The Holy Spirit. The Holy Spirit will nurture us. The Holy Spirit will control us. The Holy Spirit will lead us. So have a happy day-to-day relationship with the Holy Spirit. Amen. At mapapansin mo na nasa iyo ang banal na Espiritu because you are joyful always. Because the fruit of the Spirit is love, joy, peace, gentleness, goodness, long-suffering. So the evidence that you are filled with the Holy Spirit, mabait ka sa iyong asawa. Hello. Kindness is one of the evidence. Kung mahal mo ang iyong asawa, the Holy Spirit is filling you. Hello. Kung ang minimithi mo ay magkaroon ng pera para sa iyong sambahayan, the Holy Spirit is filling you with His presence and with His power. Dahil ang banal na Espiritu ang laging dadalhin tayo, ibigin ng Diyos at ang kapwa bago ang ating sarili. Kaya kung mahal mo at iniibig mo ang Diyos, iibigin mo rin ang iyong kapwa-tao. At pag inibig mo ang iyong kapwa-tao, iibigin ka ng kapwa-tao mo. At pag ikay naging mabait sa kapwa-tao mo, hindi man yung pinagpakitaan mo ng kabaitan, iba ang magpapakita ng kabaitan sa iyo. Somewhere, somehow, laging may magiging mabait sa iyo. Kaya magsanay ka na maging mabait. Share a little kindness every day. That is the sure way to success. You always share the goodness that you receive. At kapag ganyan ka na lagi kang nagbabahagi, share, hindi yung isa sa iyo, dalawa sa akin. Hindi po pwede yung ganon. Nahatian. Kailangan po isa sa iyo, o kaya dalawa sa iyo, isa sa akin. Mas maganda po yung ganon, sapagkat ang Diyos ang magdadagdag sa iyo. Tingnan mo, ang sabi ni Abraham, Lot, pumili ka ng lahat ng lupain gusto mo. Ang gusto mo, iyo lahat. At ang natira kay Abraham ay bulubundukin, burol. Pero sino ang mas maunlad? Si Abraham. Bakit? Sapagkat siya'y aasa sa Diyos para sa ulan. Amen. Si Lot hindi na dahil irrigated yung kanyang lupain. Kaya siya matutulog ng mahimbing dahil may tubig ang kanyang mga lupain. Pero si Abraham hindi siya tutulog hanggat hindi nakikipag-ibigan sa Diyos. Kaya nais kong ipaunawa sa inyo, faith is your fellowship with the Holy Spirit. Amen po ba? Kaya ako'y mananalangin para kayo maging maunlad sa pakikitungo sa banal na Espiritu at nang sa gayon, ang pag-ibig ng Ama ay dadaloy sa iyo at ang grasya ni Jesucristo ay lulukob sa iyo. So if you have fellowship with the Holy Spirit, the grace of Jesus will encompass you. And the love of God
will envelop you. Amen? Liligiran ka po ng grasya ni Jesus at susuklabuhan ka po ng pag-ibig ng Ama. Gusto mo po yan? O Diyos na dakila, gusto raw po nila itong tatlong ito, fellowship with the Holy Spirit so that we can be faithful in the first love that you have commanded us to do. Kaya Panginoon, heto po, bahala ka na po sa kanila, nagpasya po sila, payamanin mo po sila, bigyan mo po sila ng sapat na kabuhayan at magi silang malakas, magi silang laging malusog. Sapagkat sila'y naniniwala ngayong gabi kay ibang paniniwala, Panginoon, tuloy-tuloy hanggang wakas. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ang Diyos po ay napakabuti. I lift up my head. I lift up my head. Praise God. Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi. Magandang gabi po sa ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si kapatid na Romalyn. Sa Bethel Temple po ako sa Pasig. Praise God. Magkakasama kayo. Matagal na rin po akong hindi nakakapag-attend dito. Pero dati po lagi akong uma-attend kasi walang magtingin doon sa aking apo. Dahil parehong may trabaho yung mga magulang. Lagi akong nakikinig sa tinig ng pagbabalik sa tuwing umaga, pati yung aking asawa. Pero dati talagang ang asawa ko naging problema ko, Pastor. Alam niyo po yun na hindi ko po siya nakakasama sa simbahan dati mag-church. Pero lagi siyang nakikinig sa tinig ng pagbabalik. Tunay nga Praise God. Hallelujah. ang ating Panginoon ay buhay. Ngayon po, for 25 years pong mahigit na idinadalangin ko siya sa Panginoon, nakakasama ko na po siya ngayon sa church namin. Praise God. Bago siya pumasok sa trabaho. Kaya tunay na buhay ang ating Diyos, dumidinig siya at tumutugon siya sa ating mga panalangin. Bali, 12 years po akong tiis sa kanyang pagkaroon ng ibang Chicks. Pero 12 years. Sa tulong ng Panginoon, hindi man natin sila mahikayat sa salita, pero sa ating mga gawa bilang mga anak ng Diyos, ay ipakita natin ang ating pagmamahal sa kanila. Tunay nga na uunawaan ng Panginoon ang ating damdamin. Kasi Praise sabi God. ko, Lord, hindi naman po bakal ang puso ko para hindi ako masaktan. Pero ang Panginoon ang siyang tumutulong sa atin upang mapagtagumpayan natin ang anumang problema na ating kinakaharap. Pati sa trabaho niya, nag-prayer request ako noon kay Pastor na nagkaroon siya noon ng trabaho na ewan ko kung naalala ni Pastor yon na sabi niya, hindi yun maaalis dyan sa trabaho bagkos mapopromote pa yan. Pero tunay nga ang Panginoon ang nagtaas din sa kanya. Na-promote na po siya bilang property manager Praise God. sa trabaho niya ito po sa mall. Pero tunay na ang ating Panginoon ay gumagamit ng mga lingkod niya na tunay na sa pananalangin niya sa ating mga prayer request, dinidinig at tinutugon ng Panginoon ang ating mga panalangin. Hindi man ako laging nakaka-attend ng revival, pero ang puso ko ay nais ko talagang laging umattend. Kaya lang, hindi ko mabitbit yung apo ko, malikot, makaka-disturb ka ako dito. Pero every morning, nakikinig po kami ng tinig ng pagbabalik. Minsan nga, ang mismo asawa ko ang saan ba yung ating pinakikinggan? Ito Praise ba? God. Ano na niya yung boses ni Pastor, na ano na niya, kaya pinapakinggan niya. Kaya nabibless din siya sa mga mensahe. Kaya lang, ang pinagpipray ko pa sa Panginoon, kasi baguhan ko pa lang siyang nakakasama, pero every Sunday, nakakasama ko na siya. Pero mga 4 months pa lang siyang nakakasama ko sa church na regularly na every Sunday. Kaya lang yung pinagpipray ko sa Panginoon, nag-smoke pa siya.
Kaya yun yung inaano ko sa Lord na maalis yung bisyo pa niya kasi hindi pa siya masyadong grow sa salita ng Diyos. Pero alam ko na ang Panginoon ang gagawa ng paraan na magiging malinis yung sisidlan, na magamit ng Panginoon sa kanyang trabaho, magamit ng Panginoon ang kanyang buhay. At tunay nga, pag nagpagamit tayo sa Panginoon, sa kanyang ubasan, ang Panginoon ang siyang bahala na tumugon sa ating mga pangailangan. Makikita natin na ang ating Diyos ay kumikilos kahit matagal, basta panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos. Tunay na ipinapakita ng Panginoon, binabantayan niya ang kanyang mga salita upang bigyan ng katuparan sa atin na mga anak niya para sa kaluwalhatian. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Natapos na naman po ang isa nating programa at palatuntunan sa Great Day to Live. Ako'y naniniwala na sa tuwing ipinapahayag po ang salita ng Diyos, hindi po pwedeng hindi tayo napapagpala. Sabi po ng salita ng Panginoon sa aklat ni Isaiah, sa Book of Isaiah, wala pong salita ang Diyos na pinakawalan lumabas sa kanyang labi na babalik sa kanya na wala pong nagampanan o wala pong ginawa. Kaya nga po sa mga oras at sandaling ito, nais ko pong ialok sa lahat ng mga nanood na pagpala at nakarinig ng salita ng Diyos. Kaya po sabi ng Romans chapter 10 that if we confess with our mouth and believe in our hearts that Jesus Christ is Lord, then you will be saved. Kaya kung kayo po'y naabot ng mensahe at nais nyong maranasan ang kaligtasan at lalong maunawaan ang iyong bagong relasyon kay Kristo, inaanyayahan po kita na tanggapin mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay dahil napakadali lamang po, amen, na maligtas at magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Kaya, iaabot ko po sa inyo isang relasyon, hindi po relihiyon. Kaya po sabi ni Pablo sa Romans 10, believe in your heart, confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, then you will be saved. Kaya pangungunahan ko po kayo sa panalangin, ipikit mo ang iyong mga mata, at sa akin pong pananalangin, panalangin mo rin ang panalangin aking sasabihin na parang ikaw ang nananalangin. Sabihin mo ang panalangin ito, kapatid, sabihin mo, Panginoon, salamat po sa oras at sandaling ito na napakinggan ko ang programa at palatuntunan mo at napanood ko ito ngayon sa telebisyon. Tinatanggap ngayon kita, Panginoong Hesus, sa aking buhay. Inaanyayahan kita sa aking puso. Pumasok ka. Pinaniniwalaan kita at ipinapahayag ko ngayon, Panginoong Hesus, na ikaw ay aking Panginoon, Diyos sa tagapagligtas. Patawarin mo rin po ako sa aking mga kasalanan. Kasalanang minana, kasalanang patuloy na ginagawa. At simula sa araw na ito, tinatanggap ko po ang iyong paghahari. Salamat po sa kaligtasang aking tinanggap. Pinapahayag ko ngayon that ikaw ay aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Isulat mo rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations, kapatid. Sa iyong bagong relasyon, tinanggap mo si Kristo. Paniwala mo, ikaw ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, nais ko rin paunawa sa iyo na ang pagiging anak ng Diyos ay may benepisyo. Una, sabi, we have the power na maging anak ng Diyos. Amen? We have the power to be sons of God. Amen? And not only as a son of God, binigyan din po tayo ng kapangyarihan na makamtan ang lahat ng biyaya at pagpapala ng Ama. Sabi po ng Psalms chapter 23, sabi po, the Lord is my shepherd and I shall not want. Now you have the freedom now. You have the license to call God as your Lord and your shepherd. At kung ang Diyos po'y Panginoon mo natin yung dakilang pastol, ang pastol po siya nangangasiwa at tumutusto sa lahat ng kailangan ng kanyang tupa. Kag binasa mo Psalms 23 verse 1 onward sa mga talata, makikita mo po na hindi lamang po biyaya at pagpapala ng material, maging kapayapaan, anuman ang iyong kailangan, kayang i-provide sa iyo ng Panginoon. Kaya hayaan mo na i-pray din kita, ipatong mo ang iyong kamay sa iyong puso sa oras at sandali ito. Let me pray this prayer with you. In Jesus' name, Panginoon, inuutusan ko po ngayon sa mga nakikinig ngayon at nanunood sa telebisyon, Panginoon, na sila iyong pagpalain mo ang kanilang buhay, anuman ang kanilang pangangailangan. It might be healing, Panginoon. I speak healing in their body, Panginoon. It might be financial freedom, Panginoon. I speak blessing upon their lives. It might be peace and restoration in the relationship in their family, Panginoon. Magkaroon po ng kaayusan ng kanilang pamilya, Panginoon. In Jesus' name. And whatever need
they may have now today. Panginoon, ano man kanilang kailangan, Lord, I know that you are a God who knows everything. Bless your people right now. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. So kung napagpala ka po ng palatuntunan ng Great Day to Live, inaanyayahan kita kapatid, sumulat ka sa amin at para sa iyong pagpapatuloy na paglago sa Panginoon, makikita mo sa iyong screen ang ating website. Doon pwede ka po makinabang. Naroon ang ating mga teaching materials para lalo kang umunlad sa iyong relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya subaybayan niyo po yun. Puntahan po ninyo ang www.gregdurante.com at pakikinabangan niyo po ito ng gusto para lalo kayong umunlad sa Panginoon. At kung kailangan niyo rin po ng mga panalangin, nasa screen po natin ang mga telepono at pwede ninyo i-text to send your prayer request. Purihin po ang Panginoon. At sa oras at sandali pong ito, nais ko na rin pong gamitin ang pagkakataong ito. Napapagpala po maraming tao nakakarating po sa bawat tahanan na nakapapasok ang ebanghelyo sa bawat pamilya gamit po ang telebisyon. At alam niyo po, ang television ministry ng Greg Durante Ministry nagpapatuloy. Una, dahil sa awat abag ng Panginoon. Pangalawa, dahil po sa maraming nananalangin. At pangatlo, dahil po sa mga partners at sa mga tapat na sumusuporta financially para po balikatin at buhatin ang pasanin ng pinansyal na bahagi para maipagpatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo. Tandaan po natin mga kapatid, hindi man po kayo nakakaharap sa telebisyon para mangaral, pero ang inyong pagpapadala ng kaloob, nagiging tulong para po lalong ma-expand ng pangangaral ng salita ng Diyos. So ngayon pong oras at sandaling ito, para po sa buwang ito, sa inyo po na magiging partners at magkakaloob sa ministeryong ito, sa halaga pong 2,000 pesos and above, nais po namin ipadala ito sa inyo. Amen? As a sign dito po sa ministeryo ng Great Day to Live, amen, pag kayo po yung nagpadala ng 2,000 and above support ngayong buwang ito, amen, sa Great Day to Live, padadalan po namin kayo ng designer's jeans na aklat at ito pong isa from curses to blessing. Amen? Dalawang aklat na makatutulong po para lalo kayong umunlad. At daragdagan pa po natin ng isang DVD ng teaching po ni Pastor Greg at ng ministeryong ito ng Greg Durante Ministry para po makatulong sa inyo sa pag-unlad ng inyong spiritual na relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya pag kayo po'y nagpadala ng kaloob sa buwang ito, kung ito po'y sa mailbox, sulat po ninyo doon, huwag kakalimutang isulat, na sabihin po ninyo na kayo po ay humihingi, nagre-request ng ating pong gift para po sa buwang ito, 2 libro at isang DVD. At kung ito naman po ay sa pamamagitan ng bangko, i-text nyo po yung mga number o kayo tumawag sa opisina para po ipaalam ang mga detalye na kayo po yung nagkaloob po sa ministeryong ito para mag-request ng ating pong sign of offering and thanksgiving to you as our partners for this month. God bless you everyone. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Until next time, sa programang Great Day to Live, muli ako po si Brother Dexter Durante sa pangalan ni Brother Greg Durante. God bless you all and see you again sa ating pong next program. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministry. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.